Paano kung hinatulan ka ng death penalty para sa isang krimen na hindi naman ikaw ang may gawa? Shoutout po muna kay Adonis Batis Laong from Bacolod City. Maraming salamat po sa suporta. Si Paul Edgecombe ay nakatira sa isang retirement home kasama ang marami pang matatanda na kagaya niya. Tuwing umaga ay humihingi siya ng tirang tinapay kay Hector. Binalaan siya nito na huwag magpapahuli sa ibang staff, dahil alam ng lalaki na lagi siyang pumupuslit sa kanilang facility. Maingat nga siyang lumabas at naglakad sa malayong burol. Narating niya ang isang maliit at lumang bahay. Araw-araw ay sabay-sabay na nanunood ng TV ang mga matatanda. Napanood nila ang palabas na Top Hat na may background music na Heaven. Hindi napigil ni Paul ang kanyang luha kaya lumabas siya ng silid. Sinundan naman siya ng kaibigang si Elaine. Ibinahagi niya dito kung bakit naging emosyonal siya nang marinig ang nasabing kanta. Si Paul ay dating head warden sa isang kulungan na kung tawagin ay The Green Mile, dahil sa kulay berde nitong sahig. Ang mga nakakulong doon ay nakapila sa death row. Siya ang in charge sa execution ng mga preso gamit ang electric chair. Isang bilanggo ang hinding-hindi niya makakalimutan, at yun ay si John Coffey. Nung mga panahong yun ay nagkaroon siya ng gallbladder infection na labis na nagpapahirap sa kanya. Ito din ang panahon na dumating si John Coffey sa kulungan. Ang salbahing si Percy Wetmore ang nagdala sa kanya. Natulala ang lahat dahil sa malahigante niyang itsura. Pinalo siya ni Percy at pinapasok sa selda. Hindi gusto ni Paul ang kayabangan ni Percy kaya pinaalis niya kaagad. Sa galit ay pinagbuntunan nito ang presong si Del at pinalo ng batuta sa kamay. Takot naman ang mga naiwang bantay habang tinatanggalan siya ng posa sa kamay at paa. Nakiusap siya kay Paul na huwag patayin ang ilaw sa gabi dahil takot siya sa dilim. Dahil nakita nila na isip bata lang siya at hindi mapanganib ay nakampante na sila. Binasa ni Paul ang file ni John at nalaman niya ang dahilan ng pagkakakulong nito. Sa isang bahay sa gitna ng bukirin ay nagkakagulo ang isang pamilya. Nawawala kasi ang dalawang anak nilang babae. May mga bakas ng dugo na nakita sa sahig. Tumawag sila ng tulong sa pulis at sa mga kanayon. Ang lahat ay naghanap sa masukal na lugar. Sa daan ay nakita nila ang manika ng mga bata. At sa di kalayuan ay maririnig ang sigaw ng umiiyak na si John. Hawak ang dalawang batang babae na duguan at wala ng buhay. Hindi nakapagpigil ang ama ng mga biktima at pinagsusuntok si John. Sinabi niya sa mga pulis na sinubukan niyang ibalik ang mga bata pero huli na ang lahat. Tinutukan siya ng baril at inaresto sa salang pagpatay. Matapos basahin ni Paul ang file ay nilapitan siya ni Warden Hall. Nagkwento tungkol sa lumalalang sakit ng asawang si Melinda. Nawawala na ito ng pag-asa na gagaling pa ang asawa. Nakatanggap din ito ng tawag mula sa Kapitolyo. Dahil ang salbaheng si Percy pala ay pamangkin ng gobernador, at nagsumbong sa mga nangyayari sa kulungan. Kailangan niyang pakisamahan si Percy hanggang sa mailipat ito ng destino sa Briar Ridge Mental Hospital. Habang nililinis ni Paul at din ang electric chair, narinig nila si Brutus na tumatawa. May isang daga kasi ang nakapasok sa lobby. Matapos nilang pakainin ay muli itong nagtago sa Bartolina na noon ay ginawa na nilang bodega. Sinubukan nilang hanapin pero hindi na nila nakita. Muli ay lumabas sa lungga ang daga at nakita ni Harry at Bill. Nagulat sila nang biglang batuhin ito ni Percy ng batuta at habulin na parang baliw. Galit na sinundan hanggang sa pinasukang Bartolina. Naalarma si Paul at Brutus sa ingay na narinig kaya nagmamadali silang pumasok. Naabutan nila si Percy na inilalabas ang lahat ng gamit sa Bartolina, para lang huliin ang isang maliit na bubuwit. Pero gaya nila ay hindi din ito nakita. Kinabukasan, pinalabas ng selda si Alan Bitterbox dahil binisita siya ng kanyang pamilya. Ngayon kasi ang araw ng pagbitay sa kanya. Habang wala si Alan ay nagsagawa sila ng rehearsal sa execution. Kasama ang janitor ng kulungan na si Tooth. Si Percy ay nanunood lang habang ipinapakita ang mga kailangang gawin. Ginawa lang nilang katatawanan ang huling habilin na sinabi ni Tooth, na ikinagalit ni Paul. Dahil hindi nakakatuwa ang gagawin nilang pagkitil ng buhay. Nilagyan ng takip sa ulo at basang sponge si Tooth. Nagtaka si Percy kung bakit kailangang lagyan ng basang sponge ang ulo. Ito ay para dumirekta sa utak ang kuryente at hindi na makaramdam pa ng sakit ang tao na nakasalang doon. Matapos ang rehearsal ay inayos nila ang lugar para sa mga magiging saksi sa gagawing pagbitay. Inahitan sa ulo si Alan at kinausap ni Paul. Inalala niya ang pinakamasasayang araw noong kabataan niya.
Pagkatapos ay tinawag na sila ni Brutus dahil oras na ng execution. Kagaya ng ipinakita sa rehearsal ay nilagyan ng basang sponge ang ulo niya. Pagsapit ng eksaktong 10:00 ay binitay si Alan sa harap ng iilang manonood. Kinausap at pinagkatuwaan pa ni Percy ang bangkay nito, na labis namang ikinagalit ni Brutus. Kinausap ni Paul si Percy na tanggapin na ang trabahong naghihintay sa mental hospital, para matahimik na ang lahat ng tao doon. Ipinangako naman nito na aalis lang kung ipapahawak sa kanya ang pamamahala sa susunod na execution. Sumunod na araw ay nagulat ang tatlo nang makita si Del na hawak-hawak ang daga na hinahanap nila. Pinangalanan niya itong Mr. Jingles. Ipinakita niya ang kayang gawin ng matalino na daga. Ipinatawag naman ni Hal si Paul sa kanyang opisina, para ipaalam na may bagong bilanggo na parating. Isang lalaking halang ang kaluluwa na pumatay ng 3 katao, isa sa biktima ay buntis. Napaiyak din siya dahil nalaman niya na may tumor sa utak ang asawang si Melinda. Kasing laki na ng lemon kaya hindi na pwedeng operahin. Hindi niya alam kung paano ipagtatapat sa asawa ang kondisyon. Kinagabihan ay inatake ng matindi si Paul ng sakit niya. Halos mawalan siya ng malay habang papunta sa banyo. Kinabukasan ay sinundo nila sa ospital ang bagong bilanggo na tinutukoy ni Hal, na si William Wharton. Hindi ito nagsasalita at parang wala sa sarili. Dinala nila ito sa kulungan. Naramdaman ni John na may mangyayaring hindi maganda. Kaya paulit-ulit niyang sinabi ang salitang mag-iingat kayo. Maya-maya ay inatake ni William ang 2 bantay. Nagkukunwari lang palang wala sa sarili. Malakas ito at hindi nila na kayang pigilan. Bumunot ng baril si Paul para pakawalan nito si Dean, pero inasar lang sila. Si Percy naman ay naduwag at hindi na nakakilos. Mabuti na lang dumating si Brutus, at hinampas sa likod si William. Nakatulog ito kaya naipasok nila sa selda. Nang umalis ang mga kasamahan ay namilipit uli sa sakit si Paul. Tinawag siya ni John at pinalapit. Hinila at hinawakan sa may puson. Lumiwanag ang buong selda at sumabog ang ilang ilaw. Nagsisigaw naman si Del para manghingi ng tulong dahil akala niya pinapatay ni John si Paul. Nang bitawan siya ay bumuti na ang kanyang pakiramdam. Si John naman ay nanghina at may kung anong lumabas mula sa kanyang bibig. Pagod na pagod kaya nagpaalam na magpapahinga. Nang sumunod na magbanyo si Paul ay nakaihi siya ng maayos kaya tuwang-tuwa siya. Pag-uwi ay masaya niyang sinabi sa asawa ang magandang balita. Kinabukasan ay nagsadya siya sa tahanan ni Bert Hammersmith, ang abogadong humawak sa kaso ni John. Hindi kasi siya naniniwala sa krimen na inakusa kay John, dahil wala itong bakas ng pagkabayolente. Tinawag ni Bert ang anak niyang lalaki at ipinakita ang bulag nitong mata. Dahil inatake ito ng alaga nilang aso noon, na napakabait din pero nagawang makapanakit. Binalaan siya na huwag masyadong magtiwala kay John baka sa huli siya naman ang mabiktima. Pagbalik niya sa kulungan ay dinalhan niya ng masarap na tinapay si John. Binigyan nito si Del at ang alagang daga. Si William ay nanghingi din pero hindi binigyan. Sa galit ay dinuraan siya nito sa mukha pero hindi niya pinatulan. Inihian din si Harry nang mapatapat sa selda nito. Saka walang humpay na tumawa. Kaya ipinalinis ni Paul ang matagal nang hindi nagagamit na Bartolina. Binuksan ang selda ni William at binumba ng tubig hanggang sa manghina. Iginapos at binitbit palabas. Saka ipinasok sa Bartolina. Nang makalabas ay gumawa uli ito ng kalokohan. Ibinugas sa mukha ni Brutus ang inuya na tinapay. Muli ay ibinalik nila ito sa Bartolina. Sumunod na mga araw ay pinalabas sa selda si Del. Sinabi na may mga bisita silang kailangang aliwin kasama ng alagang daga. Palihim silang nag-rehearse kasama ang janitor na si Tooth. Dahil kinagabihan ay bibitayin na si Del. Si Percy ang inatasan nilang manguna sa gagawing execution. Pumasa naman kay Paul ang performance nito. Pagbalik ay tuwang-tuwa si Del dahil naaliw niya at ni Mr. Jingles ang mga bisita. Nang matapat si Percy sa selda ni William ay hinablot siya nito at pinagkatuwaan. Sa sobrang takot ay naihi siya sa pantalon. Kinutya at pinagtawanan siya ni Del na labis niyang ikinagalit. Kinagabihan ay kinausap ni Paul at Brutus si Del. Ipinaalam na hahatulan na siya sa gabing iyon. Sinabihan na huwag mag-alala kay Mr. Jingles dahil dadalhin nila ito sa Mouseville Circus, kung saan maalagaan itong mabuti. Kahit inimbento lang nila ang nasabing lugar ay naniwala naman sa kanila si Del. Kaya lang tumakbo palabas ang daga para sundan ang laruan. Eksaktong dumating si Percy at inapakan nito ang daga. Durog ang ulo nito kaya labis na umiyak si Del.
Hiningi ni John ang daga at iniabot naman ni Paul. Hinipan niya ito hanggang sa gumalaw ang buntot at magliwanag ang kanyang mga kamay. Gaya nung una ay may ibinugay siyang kung ano sa hangin. Kitang-kita ng lahat ang mga pangyayari. Inilapag niya ang buhay na daga at tumakbo ito pabalik kay Del. Natulala ang mga bantay at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Pinuntahan nila si Percy para sabihin na hindi niya napatay ang daga. Hindi siya naniwala kaya siya mismo ang tumingin. Nakita niya na buhay nga ang daga. Iginiit na pinalitan lang ito ng iba. Sa inis ay pinitpit nila si Percy at pinagbantaan. Binigyan siya ng isang kondisyon. Siya ang mamamahala sa execution kay Del, kapalit ng pagre-resign niya doon. Pumayag naman siya sa napag-usapan. Dumating na ang mga bisitang manunood sa paghatol kay Del. Sinundo nila ito sa selda. Dahil ayaw ni Paul sa daga ay nagbuluntaryo si John na siya muna ang mag-aalaga. Umiiyak na ibinilin sa kanila si Mr. Jingles. Nagpasalamat din ito sa ipinakita nilang kabaitan. Pagkatapos ay dinala na nila sa execution room. Gaya ng usapan, si Percy ang namahala sa seremonya. Sa huling pagkakataon ay ipinaalala uli ni Del kay Paul, ang Mouseville na pagdadalhan sa alaga niya. Sumabat si Percy at sinabi na gawa-gawa lang ng dalawa ang ganoong lugar. Lalong umiyak si Del habang tinatakluban sa ulo. Hindi inilublob ni Percy sa tubig ang sponge na gagamitin at wala rin namang nakapansin. Huli na nang malaman ni Paul na tuyo ang sponge. Nang buksan ang breaker ay nahirapan ng husto si Del. Hindi na pwedeng itigil dahil mas mahihirapan lang ito. Nasunog ang buo nitong katawan. Natakot ang mga nanunood at nagtakbuhan palabas. Naramdaman ni John ang paghihirap ni Del, at pati ng hawak niyang daga. Kaya nagpumiglas ito at nakawala. Nang masigurado na patay na si Del ay sakalang pinatay ang kuryente. Natusta at nag-apoy na ang kanyang katawan. Galit na galit si Paul kay Percy. Hindi nakapagpigil si Brutus at nasapak niya ito. Pagkatapos ay pinuntahan ni Paul si John sa selda. Wala itong tigil sa pag-iyak. Sinabi na naramdaman niya ang lahat ng paghihirap ni Del. Nagpaalam na magpapahinga dahil sobra siyang napagod. Kinabukasan ay binisita ni na Paul si Melinda. Sinabi ni Hal na madalas ay wala sa sarili ang kanyang asawa. Nagsasalita ng ibang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Sumunod na araw ay inimbitahan ni Paul sa kanilang bahay ang tatlong kasamahan. Binanggit niya na hindi lang ang daga ang pinagaling ni John kundi pati din siya. Magpapatulong siya na mailabas ng kulungan si John at madala sa bahay ni Hal. Baka sakaling mapagaling din ito si Melinda. Tutol si Harry dahil pag nakatakas si John ay pare-pareho silang mawawalan ng trabaho. Dahil sa pakiusap niya ay pumayag din sa huli ang tatlo. Naghanap sila ng sleeping pills at dinurog ito. Inihalo sa soft drinks at ibinigay kay William. Ilang sandali lang ay nakatulog ang lalaki. Si Percy naman ay pinagtulungan nilang igapos. Nilagyan ng busal sa bibig at ipinasok sa Bartolina. Pinalabas nila na ito ang kaparusahan niya sa ginawa kay Del. Saka sinundo si John sa kanyang selda. Pagtapat nila kay William ay hinawakan siya nito sa braso. Kaya nakita niya ang mga ginawa nitong kasamaan. Muli itong bumagsak sa higaan at nakatulog. Sa labas ay tuwang-tuwa siya nang makita ang maraming bituin, at ang mga dahon sa lapag. Sa gitna ng gubat nakatago ang kanilang sasakyan. Narating nila ang bahay ni Hal ng 10 oras ng gabi. Sa gulat nito ay tinutukan sila ng baril. Lalo na nang makita na kasama nila si John. Narinig nila ang sigaw ng nahihirapang si Melinda. Sa kabila ng nakatutok na baril ay dumiretso pa rin si John sa loob. Nang lapitan niya si Melinda ay kumalma ito at tumigil sa pagwawala. May kung anong bagay siyang sinipsip sa katawan ng babae. Naalog ang buong bahay at nabasag ang ilang salamin. Pagkatapos nito ay nanghina si John. Hindi niya iniluwa ang nakuha niyang sakit gaya ng ginagawa niya. Si Melinda naman ay naging maayos na ang itsura, pero walang matandaan sa mga nangyari. Nilapitan niya si John at sinabi na napanaginipan niya ito. Ibinigay niya ang suot na kwintas at nagpasalamat dito. Pauwi ay inakay nila si John dahil hinang-hina na siya. Matagumpay siyang naibalik sa kanyang selda nang walang nakakakita. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Percy sa Bartolina. Pero bago nila pinakawalan ay tinakot muna nila. Na kapag hindi nagpakabait ay ipapaalam nila sa iba ang ginawa nito kay Del, pati ang pag-ihi nito sa saluwal. Pagdaan niya sa selda ni John ay hinablot siya at ibinuga sa kanya ang sakit na nakuha mula kay Melinda. Parang nawala sa sarili si Percy. Pagtapat niya sa selda ni William ay pinagbabaril niya ito.
Maya-maya ay lumabas sa bibig niya ang parang mga insekto. Nilapitan ni Paul si John at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Paulit-ulit nitong sinabi na pinarusahan ko sila, dahil masasama sila. Hindi maintindihan ni Paul ang gusto nitong sabihin kaya hinawakan siya sa kamay. Para ipakita ang mga kasamaang ginawa ni William. Makikita ang dalawang batang magkapatid na naglalaro sa labas. Sa araw na yun ay inupahan ng ama ng mga bata si William para magpintura sa bahay. Masama ang tingin nito sa mga bata. Nung gabing yun ay pinasok nito ang kwarto ng dalawa at pinagbantaan na papatayin kung sila ay mag-iingay. Napaiyak si Paul nang makitang hindi si John ang totoong pumatay sa dalawang bata kundi si William. Ilang sandali pa ay may mga pumuntang imbestigador sa kulungan. Pinagtakpan ni Hal ang totoong nangyari para hindi maipit si Paul. Dumating din doon ang ama ni Percy. Tulala pa rin ito at wala sa sarili. Kalaunan ay ipinasok si Percy sa Briar Ridge Mental Hospital gaya ng gusto nito. Hindi nga lang bilang staff kundi bilang pasyente. Sa bahay ay kinausap ni Paul ang kanyang asawa kung ano ang gagawin niya ngayong alam niya na inosente si John. Pinayuhan siya nito na tanungin si John kung ano ang gusto nitong mangyari. Kinabukasan ay pinuntahan nila ito sa selda. Tinanong kung paano niya ito matutulungan. Kung gusto nitong tumakas ay handa silang gawin ang lahat. Dahil hindi kaya ng konsensya niya ang pumatay ng isang inosente. Tinanggihan ni John ang alok ni Paul. Pagod na kasi siya na mamuhay mag-isa at walang karamay. Pagod na siyang makita ang kasamaan ng mga tao, at marinig ang daing at paghihirap ng iba. Sa lahat ng oras pakiramdam niya, may mga bubog na bumabaon sa utak niya. Sinabi niya kay Paul na huwag itong makonsensya, dahil ang pagbitay sa kanya ay isang pagkakataon para siya ay makapagpahinga. Nang tanungin siya kung ano ang huli niyang kahilingan. Gusto niyang manood ng sine dahil hindi niya pa nararanasang makapanood. Kaya nag-set sila ng projector at pinanood ang pelikulang Top Hat, na may background music na Heaven, kagaya ng pinanood ng matandang si Paul sa umpisa. Bakas sa mukha ni John ang saya habang nasa likuran niya si Paul at ang iba pa. Dumating ang araw ng pagbitay sa kanya. Mabigat ang loob na sinundo siya ng 4 sa kanyang selda. Tinanggal muna ni Paul ang kwintas na bigay sa kanya ni Melinda. Masaya niya pang isinalaysay ang panaginip niya kani-kanina lang. Nakita niya si Mr. Jingles na nasa Mouseville kasama ang maraming batang nagtatawanan. Pati ang magkapatid na pinatay ni William ay nandoon din at masayang naglalaro. Pagpasok sa execution room ay natakot siya sa tingin ng mga tao. Ramdam niya ang galit ng mga ito. Sinabi ni Brutus na huwag niyang isipin ang mga ito, ang mahalaga sila ay hindi galit sa kanya. Hindi mapigilan ni Dean ang umiyak habang inilalagay siya sa electric chair. Si Paul ang namahala sa execution. Binigyan siya ng pagkakataong magsalita sa huling pagkakataon. Patawad sa kung sino ako, ang tangi niyang sinabi. Nang tatakpan na ang ulo niya ay nakiusap siya na tanggalin dahil takot siya sa dilim. Umiiyak siya habang kinakanta ang Heaven na napanood niya. Nag-iiyakan ang lahat ng nakakakilala sa kanya. Habang si Paul ay hindi mabanggit ang susunod na gagawin. Nilapitan niya si John at kinamayan. Inalala ang dahilan kung bakit kailangan niyang ituloy ang execution. Umiiyak siyang iniutos na buksan na ang switch. Walang tigil ang pagtulo ng luha ng mga bantay. Pumutok din ang mga ilaw sa paligid. Pagkatapos nito ay ibinalik ni Paul ang kwintas sa leeg ni John. At yun na ang huling execution na ginawa ni Paul at ni Brutus. Dahil hindi na nila kayang gawin ang kanilang trabaho, ay pareho silang nailipat sa ibang kulungan. Hindi kumbinsido si Elaine sa kanyang kwento. Kaya niyaya niya itong lumabas at pumunta sa lumang bahay na lagi niyang pinupuntahan. Sa isang kahon ay lumabas ang isang matandang daga, si Mr. Jingles. Ibinigay niya ang dati nitong laruan. Pagkatapos kasi ng execution ni John ay muling nagpakita sa kanya ang daga. Inalagaan niya ito at ginawa ng Mouseville gaya ng pangako niya kay Dell. Naniniwala siya na naibahagi ni John sa kanila ang kakayahan na mayroon nito. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa sila ni Mr. Jingles. 108 years old na siya at nasaksihan niya nang mamatay ang lahat ng mahal niya sa buhay. Ang mga kaibigan niya, asawa at ang kaysa isa nilang naging anak. Marahil ito ang sumpa at kaparusahan niya, sa paghatol sa inosenteng si John Coffey. Di naglaon ay pumanaw na din ang kaibigan niyang si Elaine. Ngayon ay mag-isa na lang talaga siya. Hiling niya na dalawin na sana siya ni kamatayan. Tuwing gabi ay iniisip niya, na kung ang isang daga ay nabuhay ng napakatagal dahil sa regalo ni John, ilang taon pa kaya ang itatagal ng tulad niya na tao.
Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta.